Breaking news mga idol, daan-daang miyembro ng Hamas at Islamic Jihad na gawang madakip ng Israel Defense Forces sa nakalipas na linggo. IDF hindi tinigilan ang pagbomba sa border ng Lebanon at Israel upang pigilan ang planong pag-atake ng Hezbollah. Israel-affiliated vessel na malapit sa coast of India, tinamaan naman ng drone strike. Estados Unidos, pinagbintangan ang Iran na may malaking partisipasyon sa mga pag-ataking ginagawa ng Houthi rebels sa Red Sea. Agad namang pumalag ang Iran at nagbigay ng malaking banta sa Amerika. Samantala, ang China, pasikreto nga bang inihahanda ang kanilang nuclear weapon bilang paghahanda sa pagsakop sa Taiwan. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sinabi ng Israel Defense Forces o IDF na inambush ng Yiftah Reserve Brigade ang mga namata nilang Hamas operative sa Southern Gaza na agad na ikinasawi ng halos 100 miyembro ng militanteng grupo. Sa inilabas na bodycam footage ng IDF, ipinakita nila ang actual video sa isinagawa nilang operasyon noong December 23. Ayon sa IDF, sa isang strategic operation na ito ay nagawa nilang mapalibutan ang mga miyembro ng Hamas na naaktuhan nilang lumalabas sa isang gusali na ginawa nitong command center. Dito nga ay pinaulanan nila ng bala ang Hamas at pagkatapos ay nagsagawa rin ng targeted airstrike sa naturang gusali. Dagdag pa ng IDF, nagawa ring maitumba ng mga Yiftah Brigade snipers ang ilang Hamas gunman na nagtangkang umatake sa Israeli troops. Sa kasalukuyan nga ay hawak na ng IDF ang operational control sa Gaza City, subalit may mangilan-ngilan pa ring mga miyembro ng Hamas ang bigla na lamang umaatake sa kanilang tropa. Sinabi ng IDF at ng Israeli Intelligence Agency na Shin Bet na mahigit sa 200 Hamas at Palestinian Islamic Jihad members ang sumuko o di kaya naman ay nadakip ng Israeli military sa nakalipas na linggo. Sa kabuuan nga ay aabot na sa 700 members ng mga terror group ang matagumpay na nahuli ng Israel mula noong pasukin nila ang Gaza territory. Samantala, may mga report mula sa Israeli Public Broadcasting Corporation ukol sa pasikretong plano ng Israel na tapusin na ang kanilang ground operation sa Gaza. Ito ay bilang paghahanda sa tinatawag na third stage ng kanilang giyera kontra sa Hamas na magsisimula na diumano sa mga susunod na linggo. Ayon sa report, kabilang sa third phase ang pag-establish ng buffer zone o ng isang neutral ground na maghihiwalay sa dalawang magkalabang grupo. Kasabay naman ito ang plano na muling magsagawa ng malawakang airstrike sa Gaza territory. Dagdag pa ng Israeli media na nagawa ng makontrol ng Israeli military ang majority ng northern Gaza. Subalit may mga claim na tila nahihirapan na ang IDF na tugisin ang mga natitirang miyembro ng Hamas at marami na rin ang nalalaga sa kanilang hanay. Gayunpaman, sa kabuuan ay aabot sa higit 8,000 Hamas members at mga miyembro ng iba pang militanteng grupo ang napatay ng Israel Defense Forces magmula nang sumiklab ang digmaan noong October 7, pero hindi pa rin nila na-achieve ang kanilang main objective na tuluyang ubusin ang lahat ng miyembro ng Islamic militant group. Kahit na nga maraming miyembro ng militanteng grupo ang nalagas na, ay hindi talaga nagiging madali para sa IDF ang tugisin ang mga ito. Dumako naman tayo sa Israel-Lebanon border mga idol. Sa loob ng 8 oras ay nagsagawa ng 6 na malakihang pag-atake ang Lebanon-based militant group na Hezbollah kontra sa puwersang militar ng Israel sa border nito. Gamit ang kanilang mga missiles at artillery, tinarget ng grupo ang mga sundalo ng IDF malapit sa Shomerah Barracks. Nagpalipad rin ng mga missile ang Lebanese group patungo sa Israeli Infantry Office malapit sa Metula, Israel. Tinarget din ng grupo ang mga sundalo ng mga IDF at ang mga vehicles nito malapit sa Al-Manara at sa isang command post center malapit naman sa Kafar Kila town. Ayon sa grupo, ang mga pag-ataking ito ay bilang ganti dahil tinarget ng Israel ang mga kabahayan ng mga sibilyan at ikinasawi ito ng isang babaeng Lebanese
habang sugat na naman ang asawa nito. Bilang response naman ng IDF, nagsagawa rin ito ng series of attacks at tinarget ang Manara at Metula kung saan na-identify ng militar ang Hezbollah position. Dahil sa umiinit na bakbakan ng Hezbollah at IDF sa Israel-Lebanon border, iniulat ng IDF na isa sa kanilang mga sundalo ang nasawi at marami rin ang nasugatan dahil sa racket na pinakawalan ng Lebanese group. Hindi rin tinigilan ng IDF ang mga militanteng grupo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na opensiba at pagbobomba sa mga targeted territories na hawak nito. Ayon naman sa Hezbollah, 2 sa kanilang mga miyembro ang napatay naman ng IDF sa kasagsagan ng bakbakan. Sa report naman ng Reuters, isang Israel-affiliated merchant vessel na MV Chem Pluto ang tinamaan ng isang Iranian UAV drone strike malapit sa coast of India sa Arabian Sea. Ito rin ang kauna-unahang pag-atake sa mga barko sa labas ng Red Sea dahil sa giyera sa Gaza. Ayon sa Ambrey, isang British maritime security firm, ang nasabing merchant vessel ay isang Liberia flag tanker na nasa 200 kilometers southwest of Indian city of Veraval. Nagkaroon ng structural damage ang naturang barko, subalit ligtas naman ang lahat ng crew na sakay nito, kabilang na ang 20 Indian citizens. Ang barko na ito ay may crude oil mula sa Saudi Arabia at magtutungo sana sa Mangalore, India nang maganap ang naturang insidente. Walang immediate claim of responsibility sa insidenteng ito, subalit marami ang espekulasyon na kagagawa nito ng mga Iranian-supported na Houthi rebels ng Yemen na silang umaatake sa mga barkong affiliated ng Israel sa Red Sea. Kaugnay nga nito, pinagbintangan naman ng United States ang Iran na mayroon nitong major involvement sa mga commercial ships attack na isinasagawa ng Yemeni group sa Red Sea. Isang intelligence report ang inilabas ng Amerika sa publiko kung saan sinabi nila na ang Tehran ang nagpo-provide ng mga drones at missiles at maging mga tactical intelligence mula sa Iranian spy at ibinibigay nila ito sa Houthi rebels. Ayon sa Pentagon, aabot na sa higit 100 mga drone strikes at missile attack ang inilunsad ng Yemeni rebels sa nakalipas na mga linggo, habang tinarget naman ito ang aabot sa 10 merchant vessels na may ruta patungong Red Sea. Sa report ng Wall Street Journal, kiniklaim nila na tumutulong rin ang Iranian spy ship sa rebel group sa pagbibigay rito ng mga real-time intelligence sa mga barkong aatakihin. Dagdag pa nila ay wala na mga radar technology ang Houthi, pero dahil nga sa tulong ng Iran ay nagagawa nila makapaglunsad ng mga targeted strike sa mga nagdaraang mga barko. Kung wala nga daw ang naturang Iranian radar technology, siguradong sa tubig lamang babagsak ang mga missiles ng Houthi. Sa isang statement, itinanggi ni Iranian Deputy Foreign Minister Ali Bagheri ang akusasyon ng United States na deeply involved ang Iran sa ginagawa ng mga Houthi rebels. Ayon sa kanila, ay sariling desisyon ng Yemeni group ang mga isinasagawa nitong pag-atake sa mga commercial vessels sa Red Sea. Dagdag pa niya, hindi raw dapat kini-question ang kakayahan ng resistance movement dahil kahit nga ang malalakas na mga bansa gaya ng Israel at Amerika ay nahihirapang harapin ito. Sinusuportahan daw ng Iran ang Houthi politically, pero itinanggi nila ang pagpapadala ng mga armas at makinarya sa grupong ito. Dahil sa mga bintang na ito, nagbanta ang Iran laban sa Amerika at mga kaalyado nitong bansa. Ayon sa isang Iranian Revolutionary Guard Commander o IRGC, nagsasagawa sila ng blockade sa Mediterranean Sea kung itutuloy ng US at kaalyado nitong mga bansa, partikular na ang Israel, ang ginagawa nitong krimen sa mga Palestinian people sa Gaza. Isa ang Iran sa mga sumusuporta sama sa giyera nito kontra sa Israel at inakusahan nga nito ang Amerika na tila suportado ang mga war crimes na isinasagawa ng Israel military na kumikitil sa buhay ng maraming mga sibilyan sa teritoryo ng Gaza. Sa statement ni Brigadier General Mohammad Reza Naqvi, coordinating commander ng IRGC, isasara raw nila ang Mediterranean Sea, Strait of Gibraltar at iba pang waterways na malaking bahagi sa ekonomiya ng maraming bansa. Sa iba pang balita, tila isang digmaan na naman ang malapit na maganap sa pagitan naman ng China at Taiwan.
Naalarma ang marami sa panibagong hakbang na tila ba isinasagawa ng China kung saan may espekulasyon na in-reactivate nito ang isang secret nuclear test facility sa Lop Nor site. Sa lugar na ito unang nag-conduct ng inaugural atomic bomb test ang China noong October 1964 at matatagpuan ito sa remote northwestern province ng Xinjiang. Base sa analysis mula sa satellite image ng Maxar Technology, lumalabas na may posibilidad na mag-conduct ng nuclear test o simulation with chemical explosives ang China sa hinarap. Lumalabas na mula 2017 hanggang 2023 ay may malalaking upgrade at development sa facility na ito. Agad namang itinanggi ng China ang report na ito mula sa New York Times at sinabing nagpapakalat lamang ang naturang publication ng nuclear threat hysteria sa publiko. Gayunpaman, nangangamba pa rin ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa ukol sa aggressive behavior ng China sa Taiwan at ang mga analysis na ito ay indikasyon ng invasion plans ng naturang bansa. Matatandaan na binantaan ni Xi Jinping na i-occupy nito ang Taiwan kahit pangaraw gumamit ito ng puwersa dahil kiniklaim nito na ang Taiwan ay bahagi ng China. Sa pakikipag-usap ng Chinese President kay US President Joe Biden sa nakalipas na summit sa San Francisco, California noong November, sinabi ni Xi Jinping na plano ng Beijing na i-reunify ang Taiwan sa mainland China, subalit hindi pa nila napapagdesisyonan kung kailan ito isa sa katuparan. Sa mga nakalipas na araw ay mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa geopolitical conflict. Mas tumataas din ang mga military activities ng China malapit sa Taiwan, kabilang na nga ang sinagawa nitong excursion sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.